minsan sa sobrang busy natin, hindi natin namamalayan o hindi natin napapansin kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin. Minsan, sa dami ng ginagawa natin araw-araw, ay nakakalimutan natin ang mga bagay na talaga namang mahalaga. Mahalaga na maglaan ng kaunting sandali at mga oras sa mga bagay na nagbibigay ng saysay sa atin. Ano ang mga bagay sa tingin mo ay pinakamahalaga sa iyo? Paki-comment mo naman sa comment section sa baba. Pero para sa akin, mas mahalaga pa rin ang kalusugan at kapayapaan ng isipan. Ang kalusugan at kapayapaan ng isipan ay talaga namang pundasyon ng masayang buhay. Kapag maalaga tayo sa ating kalusugan at nasa maayos ang ating isipan, mas nagiging madali ang pagharap sa mga hamon ng buhay. Mahalaga na talagang bigyan ng oras ang iyong sarili para makapagpahinga at mag-relax. Kaya lang, mahirap naman mag-relax kung marami kang bayarin at marami kang problema sa negosyo. Niintindihan kita, kanigo. Totoo na mahirap kapag marami kang iniisip at mga responsibilidad. Pero mahalaga rin na matutunan mo ang paraan para maglaan ng kaunting oras para sa sarili. Minsan, kahit simpleng paghinga ng malalim o paglalaan ng ilang minuto para maglakad-lakad ay malaking tulong para mabawasan ang stress. Pwede mo rin subukan ang mga exercises ng mga simpleng mindfulness o simpleng pag-ehersisyo. Importante rin na maghanap ng suporta mula sa mga kaibigan o pamilya. Huwag kalimutan na hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. Kaya lang medyo mahirap din kapag merong mga taong palaging umaasa sa iyo. Totoo yan. Minsan na ang relasyon natin sa ibang tao ay siyang pinagmumulan ng stress. Pero sila din minsan na nagbibigay ng inspirasyon. Meron bang partikular na mga tao na ibigay ng pusimisyon o pumapagabag sa iyo? Pakicomment mo naman sa comment section. May mga taong ang hangarin lang sa iyo ay malamangan ka o mahingaan ka ng mga bagay na meron ka na kahit sa puntong umaabuso na sila, hindi sila nakakaramdam na nakakapurwisyo na sila. Ang bigat nun. Mabigat talaga kapag may mga taong hindi marunong magmalasakit o sumuporta. Yung bakit mong uubusan ka, tapos wala man lang pagtanaw na utang na loob. Naranasan mo na ba yan, amigo? Halimbawa, kapag may negosyo ka, may lalapit sa'yo, pero alam na gusto makalibre, gusto lang lagi makalibre sila. Ay, grabe, ano? Nakakainis talaga yan minsan. Pero, parang hindi nila naiisip na pinaghihirapan mo yan. Tapos, gusto lang nila makalibre. Hindi man lang maintindihan o suportahan ka man lang. Pero iba na kapag maabuso na, iba na mahirap handle din talaga yung ganyang klase ng tao. Yung mga ganyan. Iwas-iwasan na lang natin. Lalo na kapag alaman mo na marami kang pinagdadaan ng problema, malulugi ka talaga sa ganyang sitwasyon. Pero mahirap naman na iwas ka na lang ng iwas palagi. Lalo na kung malapit sa iyo yung tao. Pero totoo, kailangan mo rin talagang magtakda ng hangganan. Kasi kung bigay ka lang ng bigay, mapapagod ka rin. I-try mo na lang na kausapin ang mga ganyang tao ng direkta tungkol sa nararamdaman mo. So, kailangan din talaga na kahit mahirap,
Meron sa simula, malaki ang may tutulong na kapag nakapag-usap ka, pwede mong ipaliwanag ng mga ayos na may mga hangganan din ang kaya mong ibigay. At sana maintindihan din nila. Pwede mo ring sabihin na in a nice way na ganito. Alam ko, minsan gusto mo ring makatipid o makalibre. Naiintindihan ko yun. Pero sana maunawaan mo rin na negosyo ito at umaasa rin naman ako dito para sa pang-araw-araw. Tapos, dagdag mo rin. Gusto sana kitang tulungan. Pero hindi lagi sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. May hangganan din. Yun sa ganung paraan, malinaw, pero hindi nakaka-offend. Sa tingin mo kaya, maintindihan kaya nila yun. Well, subukan mo rin, baka naman umubra. Okay, kung nakatulong sa iyo ang video na to, paki-comment mo na lang, like and share. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media account. Mag-join ka rin sa aking binuong grupo, yan, sa Kanego Groups. Hanapin mo lang sa Facebook, Kanego Groups, mag-join ka. Para magkakilala pa tayo. At ang gusto ko ay magsama-sama tayo sa pag-asenso. Ako po muli si Lorenzo Binay Manano, ang inyong Kanego. Mahal ko po kayo. God bless you po sa inyong lahat.